Disclaimer: This content is intended for mature audiences only. Viewer discretion is advised. Sa bawat sulok ng baryo namin, may kwentong paulit-ulit na binubulong ng matatanda sa dilim ng gabi. Huwag maglalakad ng mag-isa tuwing kabilugan ng buwan. May mga matang nagmamasid, may mga aninong gumagapang sa mga bubungan, at may halakhak na hindi galing sa tao. Pero para sa akin at sa mga kapatid ko, ang mga kwentong iyon ay bahagi lang ng mga alamat hanggang sa dumating ang gabi ng ika-18 kaarawan ko. Simula ng kababalaghan lumaki ako sa isang tahimik na baryo sa Antique. Sa labas, para kaming ordinaryong pamilya, magsasaka sina tatay, tahimik si nanay at masunurin kaming magkakapatid. Pero may laging bumabalot na misteryo sa amin, hindi kami pinapalapit sa ibang bata, hindi kami pwedeng lumabas kapag madilim at palaging may bawal. Nagsimula ang lahat ng pumanao si Lola Urbana, ang matandang palaging may itim na belo, mahilig sa dugo ng manok at kinatatakutan ng buong baryo. Ang hindi alam ng karamihan, siya ang tunay na ugat ng sumpa ng aming pamilya. Ang pamana pagkatapos ng libing ni Lola, inilibing din namin ang katahimikan. Sa gabi ring iyon, pinatawag kami ni tatay sa ilalim ng kubo sa likod ng bahay, isang lugar na dati ay ipinagbabawal sa amin. Doon, may matandang bowl, isang malaking aklat na may balat ng hayop at mga bote ng kung ano-anong likido. Mga anak, simula ni tatay, hindi tayo katulad ng ibang tao. Hindi tayo pinili ng kapalaran. Pinamana sa atin ang dugo ng lahing aswang at wala tayong karapatang tumanggi. Tumahimik kami. Hindi ko alam kung joke lang iyon o isang mabigat na katotohanan. Pero ang titig ni tatay ay walang halong biro. Ang katawan ko'y nagsimulang manginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam sa loob ng tiyan ko, parang may nagigising. Ang aklat ng anino, ipinakita ni tatay ang aklat ng anino, isang makapal na librong naglalaman ng kasaysayan ng aming lahi. Dito, nakatala ang bawat salinlahi na may taglay na sumpa. Mula pa raw sa panahon ng Kastila, ang angkan namin ay pinili bilang itagapagdala ng balance, mga nilalang na nilikha para managot sa mga kasalanang hindi napaparusahan. Ngunit ang kapangyarihan ay may kapalit, pagkawala ng pagkatao, paghawak sa dugo ng inosente at pagyakap sa dilim. Mababasa sa aklat ang kwento ni Datu Lambak, ang unang inagising. Isinumpa siya ng isang inkantadang napuot sa kanyang pang-aabuso sa kalikasan. Sa gabi, naging nilalang siya na may kakayahang mag-anyong hayop, lumipad sa hangin, at sumipsip ng lakas mula sa iba. Sa halip na mamatay ang lahi niya, nanatili ang sumpa at dumanak sa dugo, hanggang sa amin. Ang lihim ng katahimikan na alala ko ang mga pagkakataong may nawawalang hayop sa aming baryo. Akala ng lahat, mga ligaw na aso o magnanakaw. Pero ayon kay tatay, iyon daw ang panimulang gutompi at si Lola Urbana raw ang kumokontrol sa sarili para hindi lumala ang pagnanasa. Si tatay, siya rin ay isa sa mga aswang. Ngunit hindi kagaya ng mga halimaw sa alamat. Ayon sa kanya, may iba't ibang uri ng lahi, tagahaplos, naninira ng katawan gamit ang mahahabang kuko at lason sa laway. Lakandilim, may kakayahang pumasok sa anino at makinig sa sikreto ng sinuman. Tagalunod, naninirahan sa tubig, lumilitaw tuwing bagyo. Aninong putol, hindi makikita sa salamin o sa anino, silang pinakamalakas. Kami raw ay tagahaplos. At ako, bilang panganay, ang susunod na magmamana ng ganitong kakayahan. Ang pag-aalinlangan hindi ko matanggap. Aswang. Kami. Paano na ang mga pangarap ko? Gusto kong maging guro, mag-aral sa Maynila, mamuhay ng normal. Ngunit ayon kay tatay, ang dugo ay di mapipigil. Kahit anong layo mo, hahabulin ka ng gutom. Si Kuya Aron, ang pangalawa sa amin, ay tahimik lamang. Pero sa mata niya, alam kong tanggap na niya ang kapalaran. Si Mika, ang bunso, umiiyak at ayaw maniwala. Pero lahat kami ay walang laban, sabi nga nila, wala kaming pagpipilian. Ang unang senyales sa parehong gabi, habang kami natutulog, na naginip ako ng kakaiba. Ako raw ay lumilipad sa gitna ng kadiliman, at sa bawat hakbang ko sa hangin ay may tinig na bumubulong, tanggapin mo. Ikaw ang susunod. Hindi ka tao, hindi ka rin ganap na hayop.
Pagkagising ko, basa ang damit ko sa pawis. Sa salamin, mapula ang mata ko. At ang mga kuko ko, mas mahaba kaysa dati. Pagtanggap ng responsibilidad dito ko, unang naramdaman ang panimula ng pagbabago. Sinabi ni tatay na ito raw ang simula ng kipagtawag kapag nararamdaman ng dugo ang paglapit ng bagong yugto. Tinanong ko siya kung may paraan para pigilan ito. Ang sagot niya, meron pero kapalit ay buhay ng taong mahal mo. Ang sumpa ng lahi namin ay hindi lang basta pamana, isa itong pasanin. At sa bawat pagkakataong may bagong tagapagmana, may kailangang isakripisyo upang mapanatili ang balanse. Kung pipiliin kong hindi tanggapin, mamamatay ang isang miyembro ng pamilya ko. Lihim sa lipunan ang mas nakakatakot pa, ayon kay tatay, hindi lang kami ang may ganitong lahi. Sa buong Pilipinas, may iba't ibang tribo ng aswang ang nakatago sa simpleng anyo ng tao. Ang ilan ay nasa gobyerno, may iba sa media, at ang iba ay mga doktor, abogado, at guro. Gumagalaw sila sa dilim, nagbabantay, at naghihintay ng pagkakataong sumiklab ang dakilang gabi ng pagbabalik, isang sinaunang propesiya, kung saan maglalaban ang mga lahi ng liwanag at kadiliman. Pagtatapos ng bahagi isa sa pagtatapos ng bahaging ito, hindi pa buo ang pasya ko. Tatanggapin ko ba ang kapalaran? O lalaban ako para sa sarili kong kalayaan? Ngunit sa puso ko, alam kong nagsisimula pa lamang ang lahat. Ang lihim ng aming lahi ay hindi na lihim. Isa na itong sumpang gumigising sa bawat patak ng aking dugo. At ang tanong, hanggang saan ko kayang tanggapin ang katotohanan? Ang totoo, hindi mo kailanman makikilala ang sarili mo hanggat hindi mo rin kayang yakapin ang kadiliman sa loob mo. Ito ang mga salitang binitawan ni tatay habang magkasama kaming naglalakad sa gilid ng masukal na gubat sa labas ng baryo, isang lugar na matagal nang ipinagbabawal sa amin. Sa gabing iyon, hindi lang liwanag ng buwan ang saksi sa paglalakbay naming mag-ama, kundi pati ang mga matang palihim na nagmamasid mula sa dilim. Ang gubat na walang pangalan dinala ako ni tatay sa gitna ng kagubatan na kahit ang matatanda sa aming baryo ay iniiwasang daanan. Ayon sa alamat, dito raw matatagpuan ang ibias ng mundo, isang puwang sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang ng dilim. Sabi nila, kapag tumapak ka rito, hindi ka nababalik bilang ikaw. Ngunit kailangan kong makita. Kailangan kong maramdaman kung totoo nga ang sumpa, o kathang-isip lang ito ng isang pamilyang nawalan ng bait sa sobrang takot. Ang pagsasanay ng diwa at katawan habang binabaybay namin ang gubat, tinuruan ako ni tatay ng mga teknik na ipinamana raw sa kanya ng kanyang ama at ng ama nito. Isang uri ng sinaunang disiplina para matutunan kong kontrolin ang mga pagbabagong nagsisimula na sa katawan ko. Hindi ito basta ritual, ito ay serya ng pisikal at mental na pagsasanay, pagtinig sa katahimikan, ang kakayahang makarinig ng bulong mula sa kabilang mundo. Pagkilala sa lasa ng dugo, ayon kay tatay, may pagkakaiba ang lasa ng kasalanan sa dugo. Pag-aninag sa liwanag, natutunan kong gamitin ang liwanag ng buwan para makita ang mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Una akong nagsuka pagkatapos ng unang pagsasanay. Masakit sa ulo, masakit sa loob, pero hindi ako pwedeng umatras. Sa tuwing sinusubukan kong magtanong kung bakit kailangan ganito, ang tanging sagot ni tatay ay, dahil kung hindi ikaw, sino? Ang panaginip na di mo kayang iwasan pagbalik namin sa bahay. Para akong binagsakan ng daan-daang alaala na hindi ko alam kung sa akin ba talaga o sa kung sinong nilalang. Sa panaginip ko, isa akong lalaking may itim na kapa, humahabol sa batang umiiyak. Sa bawat yapak ko, nawawala ang liwanag ng buwan. Sa dulo, hinuli ko ang bata at kinagat ko sa leg. Pagkagising ko, lasang dugo ang laway ko. Hindi ako sigurado kung bangungot lang o babala. Ang kapatid kong mas mabilis matanggap habang ako'y natututo pa lang, si Kuya Aaron ay tila matagal ng handa. Nakita ko siyang mag-isa sa likod ng bahay, nakatayo sa ilalim ng punong mangga habang pinagmamasdan ang buwan. Nakapikit siya, pero parang may kinakausap. Ano nang ginagawa mo diyan? Tanong ko. Sinusubukan kong marinig sila, sagot niya, hindi man lang lumingon. Sila. Yung mga nauna sa atin. Yung mga patay na, pero nananatili sa paligid. Gabay sila kung hahayaan mong marinig. Iba na si Kuya.
Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa na meron akong kapatid na nauna sa pag-intindi o matakot dahil baka masyado siyang nahuhulog sa dilim. Mga tinig sa baryo habang lumalalim ang gabi, mas lumalakas din ang bulungan sa baryo. May nakita raw na pugot na manok sa likod ng bahay ni Mang Ben, may nawawala raw na kambing. At isang bata ang nagsabing may anino raw na dumaan sa bubungan nila noong madaling araw. Ang baryo ay nagsisimulang maghinala. Minsan, narinig ko si Aling Petra sa palengke, pustahan tayo, nagsisimula na naman ang lahi ng mga halimaw. Tinatakpan lang ng relihiyon pero mga demonyo iyon sa anyo ng tao. Ako ang tinitingnan niya. Ako, ang taong hindi na sigurado kung alin pa sa katawan ko ang akin. Si nanay at ang pananahimik habang lumalalim ang sumpa, napapansin kong mas lumalayo sa amin si nanay. Lagi siyang tahimik pero ngayon mas malamig. Parang may iniiwasan. Isang gabi, nilapitan ko siya. Ma, natatakot ako. Hindi siya sumagot. Bakit parang mas pinili mong manahimik kesa tulungan kami? At sa unang pagkakataon, nagsalita siya, dahil kahit anong gawin ko, hindi ko mababago ang piniling daan ng dugo niyo. Pinili kong manatiling tao. Pero kayo hindi niyo na iyon kayang ibalik. Doon ko naintindihan. Si nanay ay isang outsider sa sumpa. Hindi siya galing sa lahi. Si tatay lang. At kami ang produkto ng isang pagsasanib ng liwanag at dilim. Ang simula ng gutom isang madaling araw, nagising ako na sobrang gutom, hindi lang gutom sa pagkain, kundi gutom sa bagay na hindi ko maipaliwanag. Lumabas ako ng bahay. Nakarinig ako ng huni ng ibon. Sumunod ako. At doon, nakita ko ang isang pusang pagala. Parang may boses sa loob ng utak ko, subukan mo. Isa lang. Para malaman mo kung totoo ka na. Hindi ko alam kung anong pumasok sa akin. Bago ko pa napigilan ang sarili ko, nasa kamay ko na ang pusa. Nanginginig ako. At sa isang iglap, nasugatan ko ito gamit ang kuko ko, na tila kusa na lang tumalim. Tumakbo ako pabalik ng bahay. Tumakbo ako palayo sa sarili ko. Pagharap sa salamin, gabi-gabi akong lumalapit sa salamin, pilit hinahanap kung tao pa rin ba ako. Pero sa bawat pagtanaw, parang may iba pang mukha sa likod ng akin, isang anino, isang mapula ang mata, isang mapagmatsyag. Hindi na ako sigurado kung ano ang mas nakakatakot, ang pagiging aswang, o ang katotohanang masyado akong nagiging komportable sa ideya nito. Pagpapasya sa panahon ng dilim sa pagtatapos ng bahaging ito, malinaw sa akin na hindi ko na kayang takasan ang katotohanan. Isa na akong nilalang na bahagi ng lahing isinumpa. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Ayon sa aklat ni tatay, may isang uri ng aswang na marunong magtimbang, isang nilalang na hindi basta pumapatay, kundi ginagamit ang kanyang kapangyarihan para bantayan ang kalikasan at protektahan ang inosente. Siguro, pwede akong maging isa sa kanila. Siguro, kahit lahi ng kadiliman kami, pwede pa rin kaming mamili kung paano gamitin ang ibinigay sa amin. Ang tanong, papayagan ba kami ng mundo na mamili? Hindi mo malalaman kung sino ka hanggat hindi mo nasasaktan ang sarili mong pagkatao. Ito ang huling sinabi sa akin ni tatay bago niya ako iwan sa loob ng sirasirang kamalig ng aming angkan, ang lugar kung saan, ayon sa kanya, gugising ang hayop sa loob mo. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang ang buong baryo ay tulog, ako ay nag-iisa, nilalamig, at nilalamon ng gutom na hindi na kayang punan ng kanin o tinapay, isang gutom sa laman sa dugo. Ang ritual ng pagbangon dala ni tatay ang mga gamit para sa unang pagbabagong anyo, isang sinaunang ritual na matagal nang isinasagawa sa bawat tagapagmanang aswang ng aming lahi. May mga luma at makakapal na lubid, pulang kandila, durog na dahon ng gabi, at isang itim na manok. Nakagapos ka sa sarili mong katawan, anak, anya. Ngayong gabi, palalayain mo iyon. Pinapwesto niya ako sa gitna ng bilog na may mga ukit na simbolo. Piniringan niya ako. At sa katahimikan ng gabi, sinimulan niya ang pag-usal ng mga sinaunang salita sa wikang hindi ko maintindihan. Parang musika ng kulog at sigaw ng hayop sa kakahuyan. Pagkatapos ng ilang minuto, naramdaman ko ang pagsimulang mabasag ang lahat. Ang sakit ng pagbabago una kong naramdaman ang pagkulo ng dugo sa mga ugat ko, hindi ito lagnat,
kundi parang may kumikiskis na bakal sa loob ng mga buto ko. Ang mga daliri ko'y humaba, ang mga kuko'y tumalim, at ang balat ko'y parang kinukudkod mula sa loob. Sumigaw ako. Pilit akong umaalma sa loob ng sarili kong katawan. Pero walang awang itinuloy ni tatay ang pag-usal. Hanggang sa hindi na ako makaiyak, ang sigaw ko ay naging ungol, ang boses ko ay naging malalim, garalgal. Naramdaman ko ang paglabas ng bagwis sa likod ko, manipis, malamig, parang balat ng paniki. At ang ilong ko'y lumaki ang pang-amoy, naririnig ko ang hininga ni tatay, pati pintig ng puso niya. Pati langgam sa ilalim ng lupa, naririnig ko ang bawat galaw. At nang binuksan ko ang mata ko, wala na ang piring. Pero hindi mata ng tao ang tumingin sa mundo. Pula. Mapangilabot. Gutom. Unang tikim ng lakas sa loob ng ilang minuto, ako'y hindi na ako. Ang katawan ko'y naging mas matipuno, mas mabilis, mas matalas ang pandama. Tumalon ako at sa isang iglap, nasa bubong na ako ng kamalig. Ang gabi ay tila liwanag sa aking paningin. Ang mga tunog ng hayop sa gubat ay parang sinyales, hudyat na ako'y kabilang na sa kanila. Ang sarap ng lakas. Ang adrenalinang dulot ng pagbabago. Pero kasabay ng lakas ay isang malalim na pagnanasa, isang boses na paulit-ulit sa utak ko. Kailangan mo ng laman ng dugo ng takot. Tumingin ako kay tatay. Naglakad siya papalapit sa akin, hindi takot. Bagkus, may ngiti sa kanyang mukha. Iyan ang tunay mong anyo. Huwag mong ikahiya. Yakapin mo. Pero alam ko sa sarili ko, hindi pa buo ang tiwala ko. Hindi ko pa alam kung ito ba ang pagkataong gusto kong yakapin, o isang sumpang dapat kong labanan. Ang unang pagsubok hindi pa man ako nakakababa mula sa bubong ng kamalig, may naamoy akong kakaiba. Isang tao, isang bata. Mabilis akong bumaba at sa di kalayuan, nakita ko ang isang batang lalaki, si Lito, ang anak ng kapitbahay naming si Aling Dalia. Nasa labas siya, umiiyak, hinahanap ang aso niyang si Muning. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ramdam ko ang takot niya. Parang musika sa tenga ko. At may boses sa loob ko, isang kagat lang. Isa lang. Matitikman mo kung gaano kasarap ang takot ng inosente. Naglakad ako papalapit. Tahimik. Mabilis. Hindi ako maririnig ng tao sa estado kong iyon. Pero bago ako makarating kay Lito, isang anino ang tumalon mula sa itaas. Si Kuya Aron. Hindi ngayon, Anya. Hindi mo kailangang magsimula sa pagpatay. Nagkatinginan kami. Pareho kaming may pulang mata. Pero siya, kalmado. Ako, nilamon ng gutom. Pagbangga ng kalooban, bakit mo ako pinigilan, tanong ko, paos. Dahil alam kong kaya mong piliin kung sino ka. Dahil hindi lahat ng aswang ay halimaw. Pinaliwanag ni Kuya na dumaan din siya sa parehong yugto. Ngunit pinili niyang hindi sumuko sa bawat udyok ng katawan. Ayon sa kanya, sa bawat bagong aswang, may tinatawag na unang tukso, isang pagsubok kung saan sinusukat ng kalikasan kung gaano kalalim ang pagyakap mo sa kadiliman. Kung pumapatay ka sa unang gabi, mas mahirap ka nang bumalik, sabi niya. Pero kung lalabanan mo, may pag-asa kang gamitin ang lakas para sa kabutihan. Pagbalik sa sarili, bumalik kami ni Kuya sa kamalig. Sinalubong kami ni tatay, ngunit tahimik lang siya. Tila alam na niya ang nangyari. Nalampasan mo, sabi niya, habang inilalapit ang bote ng langis. Hindi lahat nakakaya yan. Pero huwag kang masyadong magpakasiguro. Babalik at babalik ang tukso. Pinasabayan ako sa ritual ng pagbalik. Isa itong mabigat na proseso kung saan dahan-dahang binabalik ang katawan sa anyong tao. Parang pinipilas ang balat ko mula sa loob. Para akong kinukuryente habang unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng laman. Hanggang sa tuluyan akong bumagsak sa sahig, hubad, pawisan, pagod at tulala. Tao ulit. Pero hindi na buo. May punit na sa kaluluwa ko. Ang presyo ng lakas kinabukasan, hindi ako makalakad ng maayos. Para akong nabugbog. May kirot sa bawat kasukasuan. Pero mas masakit ang alam kong totoo, na hindi ko na maibabalik ang dating ako.
Mula noon, sa tuwing tumitingin ako sa salamin, alam kong may bahagi ng sarili kong nagbago na habang buhay. May mga gabi na hindi ako makatulog. May mga gabi na nananaginip ako ng kagat, sigaw at dugo. At tuwing paggising, para akong bagong panganak na halimaw, tahimik, pero hindi mapakali. Pagpapasya ko, tao ba o halimaw? Hindi ako perpekto. Umabot ako sa bingit ng pagpatay. Pero hindi ko ito ginawa. At sa maliit na tagumpay na iyon, pinili kong hindi maging biktima ng lahi namin. Hindi ko pa alam kung ano ang magiging direksyon ko. Pero isang bagay ang malinaw, ang pagiging aswang ay hindi basta sumpa. Isa rin itong kapangyarihang may tanong, para saan mo ito gagamitin? At kung ako ang tatanungin, kung ako ang magpapasya, hindi ako magpapakatakot. Hindi ako magiging alipin ng gutom. Gagamitin ko ang dilim para hanapin ang liwanag. Ang pinakamatinding halimaw ay hindi palaging may pangil. Minsan, dala ito ng takot ng tao. Sa paglipas ng mga araw matapos ang aking unang pagbabago, nag-iba ang timpla ng baryo namin. Hindi man tahasan, pero ramdam ko ang bigat ng pagdududa. Hindi nila alam ang buong katotohanan, pero nararamdaman nila ito. May bumabagabag sa hangin. May gumagapang sa likod ng mga isipan. At ang pinakamasakit, sa mata nila, halimaw na ako, kahit hindi pa nila alam ang lahat. Simula ng bulong nagsimula ito sa mga bulong-bulungan sa palengke. Ano raw? Kinagat daw ang aso ni Mang Cardo, tapos nakita raw yung bangkay sa ilalim ng puno. At ang sabi ni Aling Minda, may nakita raw siyang anino na parang may pakpak, lumilipad sa likod ng bahay nila. Pagsapit ng dilim, hindi ko na pinapalabas ang mga bata ko. May masama sa hangin. Walang nagsasabi ng pangalan. Pero alam kong ang tingin nila ay sa pamilya namin. Lalo na nang may makakita kay Kuya Aaron na tila lumulundag ng matataas na pader sa 10 oras ng gabi. Mabilis kumalat ang takot, mas mabilis pa sa apoy sa tuyot damo. Pag-iwas at pananahimik unti-unting lumayo sa amin ang mga kapitbahay. Si nanay na dati ay laging kinakausap ng mga kumare niya sa umaga, ngayon tila may salamin na harang sa pagitan nila. Sa paaralan, kahit hindi direktang sinabi, napansin kong laging may bakanting upuan sa tabi ko. Ang mga bata ay tinuturuan na ng mga matatanda kung sino ang dapat iwasan. At habang pinipilit naming magpakanormal, mas lumalakas ang tahimik na puot. Si tatay, tahimik. Si nanay, mas lalong nagkulong sa sarili. Si kuya, madalas wala sa bahay. Ako, nahahati. Nahahati sa pagitan ng pag-unawa at galit. Dahil kahit sinusubukan kong maging mabuti, bakit ba tila itinutulak nila akong maging halimaw? Ang pagkawala ni Ella isang gabi, nawala ang batang si Ella, pamangkin ni Kapitan. 5 pa lang siya. Huling nakita sa may taniman ng tubo. Sa baryo, ang pagkawala ay parating sinasama sa mga ligaw na hayop o mga engkanto. Pero ngayon, hindi na iyon ang iniisip ng mga tao. Ano sa tingin mo, si Ella kinuha ng key, alam na natin kung sino. Bakit pa tayo magbubulag-bulagan? Yung pamilya ni Mang Eladio, mga mailahi yun. Mga tagapagmana ng aswang. At sa isang iglap, ang dating bulong ay naging boses. Ang dating pagdududa, naging akusasyon. Ang dating katahimikan, naging sigawan. Ang pag-atake, walang paalala. Wala ring awa. Isang hating gabi, may narinig kaming kalabog sa labas ng bahay. Nagsisigawan ang mga aso. Maya-maya pa, may sumisigaw, lumabas kayo. Lumabas kayong demonyo. May hawak na sulo ang mga tao. Ilang lalaki may bitbit na bolo at asarol. Ang ilan ay may krus at bawang, hawak sa lig na tila panangga. Nasa harap nila si Kapitan mismo, ama ni Ella. Kayo ang may gawa nito. Kayo lang ang may kakayahan. Isa sa inyo ang kumuha sa anak ko. Si tatay lumabas ng dahan-dahan. Hindi namin ginagalaw ang kahit sino sa inyo. Wala kaming kinalaman sa nangyari. Pero hindi nila siya pinakinggan. May naghagis ng bato. May sumigaw, sunugin Dan's bahay. Ako, sa loob ng bahay, nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa galit.
Sa udyok ng loob. Sa malalim na boses sa loob ko, kaya mong durugin sila. Isa-isa. Bakit mo pa tinitiis? Ang pigilan ng sarili, hinawakan ako ni Kuya. Alam ko ang nararamdaman mo. Pero hindi ito ang paraan. Paano mo nasasabing mali ito kung hindi na nila tayo tinitingnang tao? Dahil kapag sumuko ka ngayon, wala nang balikan. Wala nang kabutihan. Ang hirap. Napakahirap. Pero sa gabing iyon, pinili naming umatras. Hindi kami lumaban. Hindi kami nagpakita ng anino ng kapangyarihan. Ang ginawa lang namin, tumayo. Tahimik. Buo. Hanggang sa dumating si Ella. Lumutang mula sa gubat. Hubad ang paa, may sugat sa tuhod at umiiyak. Hindi po sila. Hindi sila ang kumuha sa akin. Naligaw lang po ako. Nahulog ako sa ilog. At doon, tahimik ang lahat. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang buong baryo. Pag-urong ng sigaw, isa-isang nagsibabaan ang mga sandata. Ang mga torches ay pinatay. Si Kapitan, lumapit kay Ella at niyakap ito ng mahigpit. Walang nagsalita. Walang nagsorry. Pero ramdam naming lahat, kahit napatunayan naming hindi kami maisala, nananatili pa rin ang duda. At iyon ang mas mabigat. Dahil kahit anong gawin naming kabutihan, ang lahi namin ay laging may aninong dala. Ang usapan sa gabi pagbalik namin sa loob, naupo kaming lahat sa ilalim ng mahinang ilaw. Tahimik. Pagod. Basag. Nagsalita si tatay sa unang pagkakataon ng mahaba. Hindi sapat na hindi tayo nanakit. Kailangan nating ipakita sa kanila na may iba pa tayong pwedeng ipamana. Hindi lang sumpa. Hindi lang takot. Kundi prinsipyo. Pagpipigil. At paninindigan. Pero paano kung hindi nila tayo tanggapin kailanman, tanong ko. Tanggapin man nila o hindi, anak, mas mahalaga na alam mong hindi mo sinayang ang sarili mong puso. Kahit na ikaw pa'y may pangil. Ang simula ng pagbabago mula noon, naging mas maingat kami. Pero mas matatag. Si Kuya ay mas madalas na tumutulong sa baryo, tahimik man at mailap. Ako ay lumalapit sa mga bata, nagkukwento, nagtuturo, at unti-unting ipinapakita na hindi lahat ng nilikha sa dilim ay mapanganib. May ilan sa kanila na dahan-dahang lumalapit. Marami pa ring ayaw. Pero sapat na ang isa, para maniwalang may puwang pa kami sa mundong ito. At sa dulo ng bahaging ito, isang bagay ang malinaw, ang totoong laban ng halimaw ay hindi sa labanang pisikal, kundi sa araw-araw na pagpili. Lalamunin ka ba ng dilim? O ikaw ang lalamon dito? Bago mo lubusang maintindihan kung sino ka, kailangan mong hukayin kung saan ka nagsimula. Matapos ang kaguluhan sa baryo, at matapos naming muling patunayan na hindi lahat ng aswang ay halimaw, tahimik ang mga sumunod na linggo. Pero habang lumalambot ang mga mata ng tao sa amin, ako na hindi na mapakali. May bumabagabag sa loob ko, isang tanong na hindi ko kayang itapon, bakit tayo? Bakit tayo ang pinagmulan ng lahing ito? At sa bawat gabing tinutuntun ko ang sagot, mas lalo kong nararamdaman, may itinatago ang mga matatanda. Lalo na si tatay. Ang bodega ng nakaraan isang gabi, habang natutulog ang lahat, may narinig akong mahinang yabag papunta sa lumang bodega sa likod ng bahay. Dati, sarado ito palagi. May malaking kandado at kadena, at mahigpit ang bilin, walang papasok dito. Delikado. Pero sa gabing iyon, bukas ang pinto. At ang nakita ko sa loob ay hindi basta gamit o lumang kagamitan. Kundi mga dokumento, lumang kasulatan at mga larawan. Mga larawan ng mga ninuno naming hindi ko kailanman nakita. Nakasulat sa likod ng bawat larawan ang mga pangalan, Gregoria, Tagapasanay, Don Macario, unang tinanggap ng kadiliman, Maria Luisa, nagtatago sa anyong tao. At sa gitna ng lahat, isang matandang kwaderno, balot ng alikabok, at halatang hindi na binubuklat sa matagal na panahon. Ang aklat ng pagbangon, binuksan ko ang kwaderno. Luma na ang tinta, ngunit nababasa pa. Isang uri ito ng talaan, diaryo ng ating lahi. Taong 1784, sa gitna ng digmaan laban sa mga dayuhan,
isang pangkat ng mandirigma ang pinili upang itago ang huling piraso ng bakas ng dilim. Sa halip na sirain ito, pinili nilang gamitin. Isa sa kanila ang unang nagbago at sa paglipas ng panahon, isinilang ang lahing aswang kinanlamig ang kamay ko. Ipinamana sa atin ang kadiliman hindi bilang sumpa, kundi bilang desisyong ginawa noon dahil sa kagustuhang mabuhay, makalaban at manatiling malakas. Hindi kami isinumpa. Pinili kami. Ang tagabantay kinabukasan, kinausap ko si tatay. Iniharap ko sa kanya ang kwaderno. Hindi siya nagulat. Tahimik lang siyang naupo. At sa unang pagkakataon, ipinagtapat niya ang lahat. Totoo ang nabasa mo. Ang lahi natin ay pinili, hindi isinumpa. Mga ninuno natin, pinagsama-sama ang dugo ng hayop, engkanto, at nilalang ng gabi para lumaban sa mananakop. Ngunit ang kapangyarihang iyon ay may kapalit, isang panghabang buhay na uhaw. Isang halimaw sa loob na kailangang kontrolin. Hindi lahat nakayanan. Marami ang bumigay. Kaya't ang ating angkan, mula noon, ay binigyan ng tungkulin, hindi lang upang ipasa ang dugo, kundi upang bantayan ang mga tulad natin. Mga aswang na laban sa aswang tila, hindi ako makapaniwala, may mga aswang na pinatay ng kapwa-aswang. Tumango si tatay. Kapag lumalagpas sa hangganan, kapag kumakain na ng inosente, kapag hindi na marunong magbalik sa anyong tao, kami ang humaharap sa kanila. Sila raw ang tinatawag na nagbabantay ng hangganan. Tulad ng mga tagapagtanggol ng balanse. Hindi para maging bayani, kundi upang hindi mawala sa sarili. Ang problema, sa bawat henerasyon, mas konti ang nakokontrol ang sarili. Mas marami ang sumusuko sa halimaw. At ikaw, anak, pinili ka. Hindi lang dahil anak ka namin. Kundi dahil ikaw ang kauna-unahang nagbalik sa tao nang hindi lumalaban gamit ang dahas. Mga lihim ng inang tahimik ng gabing iyon, kinausap ako ni nanay. Tahimik siyang umupo sa tabi ko, hawak ang isang lumang singsing na may kakaibang ukit. Ito ang singsing ng lola mo, Anya. Isa siya sa huling babaeng aswang na minahal ng isang mortal. At sa kanya ko natutunan na pwedeng magmahal kahit may pangil. Ipinagtapat niya sa akin na ang mga babae sa aming lahi ay mas bihirang magbago ng anyo, pero mas malakas ang kontrol sa damdamin. Sila ang tagapagdala ng karunungan, ng pasensya, at ng pananampalataya sa sarili. Ang halimaw sa loob mo ay hindi kailanman magiging ganap kung mas malakas ang puso mo, wika niya. Ang sinaunang propesya sa likod ng lumang kwaderno, may punit na pahina, hindi bahagi ng talaan, kundi tila lihim na isiniksi. Isinulat ito sa matandang wika. Tinulungan ako ni Kuya Aaron na isalin, kapag dumating ang isa na pinili, ngunit hindi lubos, may mata ng hayop ngunit puso ng tao, siya ang magiging ilaw sa pagitan ng mga nilikha. Sa kanyang kamay, bubuo ang desisyon, kadiliman o liwanag, kamatayan o kapayapaan. Tahimik kaming lahat pagkatapos basahin iyon. Wala kaming sinabing tiyak. Pero lahat kami alam, ako ang tinutukoy. 200 simula nang malaman ko ang kasaysayan, mas lalong naging malinaw ang responsibilidad ko. May 200 sa harap ko, ang landas ng karahasan, kung saan maghahari ang gutom at lakas. O ang landas ng pagdidisiplina, kung saan ituturo ko sa iba kung paano mamuhay nang hindi maging halimaw. Hindi ito madaling laban. Maraming tukso. Maraming kabiguan. Pero sa bawat taong natatakot sa amin, gusto kong ipakita na mailugar pa kami. Na pwedeng ipamana ang lahi namin hindi sa anyong pangil, kundi sa anyong prinsipyo. Simula ng aklat ko simula noon, nagsulat ako. Katulad ng mga ninuno ko, sinimulan ko ang sarili kong talaan. Isang aklat ng mga aral, pagkakamali at tagumpay. Hindi para itago, kundi para ipamana. Dahil balang araw, may susunod sa akin. At kapag siya naman ang humarap sa unang pagbabago, gusto kong marinig niya ang katotohanang hindi ko agad nalaman, hindi ka isinumpa. Ikaw ay pinili. At ang pinili ay laging may pagpipilian. Sa lungsod, walang katahimikan. Pero may mas matinding halimaw doon, ang mga aswang na hindi natakot ipakita kung sino sila. Pagkatapos naming mabatid ang aming pinagmulan at mga lihim ng lahi, isang bagong landas ang kailangang tahakin.
Hindi na pwedeng manatili sa baryo habang ang mas malaking panganib ay unti-unting lumalapit. Ang kalaban ay hindi na takot ng mga tao, kundi ang mga tulad naming nilamon ng kapangyarihan. Mga aswang na tumigil ng magtago. At para hanapin sila, kinailangan naming lisanin ang bukid at harapin ang dilim ng lungsod. Ang unang hakbang, paalam sa baryo, hindi ito naging madali. Sa kabila ng lahat, minahal ko ang tahimik na lugar na iyon. Doon ako unang tumakbo, sumigaw, tumawa, umiyak. Pero hindi na iyon ligtas para sa amin. Hindi rin ligtas para sa mga naninirahan doon, kung sakaling dumating ang mga aswang na walang kontrol. Isang gabi bago kami umalis, tinawag kami ni Kapitan. Hindi siya nakangiti, pero ramdam kong hindi na siya takot. Hindi ko kayang ibalik ang tiwala ko ng buo, wika niya. Pero nakita kong mas tao pa kayo kaysa sa karamihan dito. Iniabot niya sa akin ang isang rosaryo. Hindi ito para sa proteksyon sa'yo, kundi proteksyon mo sa kanila. Isang pamamaalam, isang pagsang-ayon, isang paalala, kahit saan kami magpunta, dala namin ang pananagutan. Pagdating sa lungsod, isang mundo ng kasinungalingan, ang syudad ay magulo. Maingay, mabilis, at nakakatakot sa kakaibang paraan. Hindi mo ramdam ang panganib, pero palagi itong naroon, dumudungaw sa likod ng mga mata ng mga tao. Sa una, akala ko madaling matukoy kung sino ang tulad namin. Pero sa lungsod, maraming aswang ang hindi halata. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila nag-aanyong halimaw. Nagkukubli sila sa normalisasyon. May isa kaming nakilala, si Tita Charmaine. May salon siya, laging mabango, mabait sa mga bata, laging nagbibigay ng libreng gupit sa matatanda. Pero sa likod ng gabi, lumalabas siya, hindi para manakit ng mga inosente, kundi para ituro sa mga batang aswang kung paano kontrolin ang gutom. Siya ang kauna-unahang urban guide. Tulad namin, hindi siya perpekto. Pero pinili niya ang kabutihan. Ang underground na komunidad sa tulong ni Tita Charmaine, dinala kami sa isang lihim na samahan. Hindi ito sekta. Hindi rin kulto. Isa itong underground network ng mga aswang, manananggal, tikbalang, at iba pang nilalang, lahat ay sinusubukang mamuhay ng hindi nananakit. Sa ilalim ng isang lumang gusali sa Quiapo, may meeting hall sila. May mga batas, walang pag-atake sa tao. Ang bagong aswang ay kailangang gabayan, hindi takutin. Ang sino mang lumabag ay haharap sa sarili nilang anino. At doon ko nakita, hindi kami nag-iisa. Hindi kami kakaiba. Kami lang ang hindi sumusuko. Ang aswang na nagbago ng laro, ngunit hindi lahat ay sang-ayon. May isa, si Eladio, isang kilalang idoktor sa gabi. Hindi niya tinatago ang pagiging aswang. Ginagamit niya ito para yumaman, lumakas, at magtakda ng sarili niyang mundo. Para sa kanya, ang pagpigil sa sarili ay kahinaan. Bakit natin itinatago kung sino tayo, sigaw niya. Dapat tayong igalang, katakutan, sambahin. Siya ang nag-organisa ng isang kilusang kontra sa mga tulad naming tahimik. Ang kanyang paniniwala, kung may lakas ka, gamitin mo. Huwag mong sayangin sa kabaitan. Marami siyang tagasunod, lalo na sa mga bagong aswang na hindi pa buo ang loob. Para sa kanila, mas madaling sumuko kaysa lumaban sa sarili. Ang pagbabalik ni Kuya Aaron dito, muling lumabas si Kuya. Tahimik pa rin siya, pero sa lungsod, tila mas buhay siya. Ipinagtapat niya sa akin, matagal ko nang sinusundan ang kilos ni Eladio. Hindi ito bago. Pero ngayon mas mabilis siyang lumalakas. Mas marami siyang pinangakuan. Anong plano mo, tanong ko. Hindi lang plano. Misyong ipinasa pa ng ating mga ninuno. Muli akong binalot ng bigat. Sa murang edad, dapat ay iniintindi ko pa lang ang kinabukasan ko. Pero sa mundong ito, hindi na kami bata. Lahat ng aswang ay kailangang pumili. Ang una kong misyon, nagkaroon ako ng pagkakataon, isang binatilyong bagong aswang, si Joel, 14 na anyos lang. Natuklasan kong kinukuha siya ni Eladio. Pinuntahan ko siya sa isang lumang abandonadong gusali. Doon ko siya naabutang umiiyak, hawak ang bangkay ng pusa. Hindi ko sinasadya.
Akala ko hindi ko makokontrol. Hindi ako sumigaw. Hindi ko siya sinumbatan. Tinulungan ko siyang maghugas ng kamay. Umupo kami. At doon ko siya tinanong, gusto mo bang masanay o gusto mong matuto? Umiyak siya ng mahaba. Pagkatapos, tumango siya. Si Joel ang unang sinanay ko. Hindi bilang mandirigma, kundi bilang nilalang na may pagpipilian. Pagsiklab ng gulo, ngunit hindi lahat ay naaabot ng pangaral. Isang gabi, sumiklab ang una naming komprontasyon. Sa gilid ng isang construction site, inatake ng mga tauhan ni Eladio ang isang neutral zone, kung saan dapat ay ligtas ang lahat, tao man o nilalang. 3 ang namatay. Isa doon ay manananggal na may anak. Ito na ang hudyat. Hindi na sapat ang pagiging tahimik. Hindi na sapat ang pagiging magalang. Kailangan naming lumaban. Hindi bilang halimaw, kundi bilang nilalang na handang ipaglaban ang kontrol, katarungan at karapatang mabuhay ng hindi nananakit. Laban sa lungsod ng kadiliman sa ilalim ng patak ng ulan, nagtipon kami. Ako, si Kuya Aaron, si Tita Charmaine, at ang iilang tagapagtanggol ng bagong lahi. Hindi kami armado ng baril o itak. Ang dala namin, disiplina, paninindigan, at ang lakas ng loob na hindi sumuko sa halimaw sa loob. Sa gabing iyon, hindi natapos ang laban. Pero may nasimulan, isang paggalaw. Ang mga nilalang ng lungsod ay may bagong pamantayan. Hindi mo masusukat sa anyo o lakas kung sino ang totoo. Masusukat mo ito sa pinipili nila sa dilim. Hindi lahat ng halimaw ay nasa labas. Ang pinakamalakas ay yung nasa loob mo at tahimik lang siyang naghihintay kung kailan ka bibigay. Matapos ang sagupaan sa lungsod, akala ko handa na ako. Nakapagsanay na ako ng iba. Nakapagturo na ako kung paano kontrolin ang gutom. Nakapanindigan na ako laban sa mga tulad ni Eladio. Pero ang hindi ko pa nahaharap ay ang sarili ko. Ang unang pag-atake, hindi ko alam kung dahil sa pagod, sa takot, o sa bigat ng lahat ng responsibilidad, pero isang gabi, napanaginipan ko ang sarili ko, hindi bilang ako, kundi bilang halimaw. Hindi siya sigaw ng sigaw. Hindi siya brutal o duguan. Tahimik lang siya. Nakangiti. Parang alam niyang darating talaga ang araw na bibigay ako. Pagkagising ko, pawis na pawis ako. Gutom. Hindi gutom sa pagkain, gutom sa lakas. Noong araw ding iyon, habang nasa biyahe kami ni Joel papunta sa isang bagong neutral zone, may isang lasing na lalaking bumangga sa akin. Wala siyang paumanhin. Sa halip, nagmura pa siya. Sa loob ko, may kumislot. Isang bulong. Kunin mo lang ang lakas niya. Isang saglit lang. Wala namang makakaalam. Napakapit ako sa poste. Namutla si Joel. Ate, okay ka lang? Hindi ko siya sinagot. Sa loob-loob ko, okay pa ba ako? Pagpapanggap sa harap ng sarili sa mga sumunod na araw, itinago ko ang nararamdaman ko. Hindi ko sinabi kahit kay Kuya Aaron. Ayokong isipin nilang ako mismo ay unti-unti nang bumibigay. Isa akong gabay. Isa akong huwaran. Pero tuwing gabi, habang mag-isa ako, ramdam ko ang anyo sa likod ng balat ko. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang patunayan na walang masama sa pagiging tunay mong anyo. Doon ko na-realize, ang pinakamahirap pala sa lahat ay yung kailangang magsinungaling sa sarili mong laman. Ang tawag ng dugo, minsang iniwan ko ang lungsod at bumalik ng sandali sa baryo, hindi para magtago, kundi para huminga. Nakita ko si Lola Enyang, isang matandang aswang na halos hindi na lumalabas ng bahay. Tahimik lang siya habang nagtitimpla ng salabat. Ano ba ang dumadalaw sa isip mo, Apo? Wala naman po, sagot ko, pero halata na agad niyang hindi totoo. Tumango lang siya, at sabay sabing, nagsisimula ng magising ang dugo mo, ano? Napatingin ako sa kanya. Yung tunay na anyo mo. Hindi yan kasinungalingan. Bahagi yan ng kung sino ka. Ang tanong lang, ikaw ba ang may kontrol sa kanya o siya na ang kumokontrol sa'yo? Ang salamin ng pagpapasya, ipinakita niya sa akin ang lumang salamin, isang antigong salaming may ukit sa gilid, at ayon sa kanya, minana pa sa sinaunang tagabantay ng lahi.
Harapin mo yan habang bitbit mo ang gutom mo. Tignan mo kung anong anyo ang lalabas. Hinawakan ko ang salamin. At sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang sarili kong mukha, kundi isang bersyon ko na may itim na mata, nanlilisik, may pangil, at tila hindi nahihiyang maging ganap. Napaatras ako. Hindi ako yan, pero tinapik ni Lola ang balikat ko, hindi pa. Pero kaya niyang maging ikaw kung papayag ka. Ang sandaling pagkawala pagbalik ko sa lungsod, muling lumakas ang gutom. Sa isang rescue mission, may isa kaming hinabol na batang aswang na biglang nagwala. Tumakbo siya sa eskinita at naiwan akong mag-isa sa kanya. Nang akmang susunggaban niya ako, hindi ako umatras. Sa halip, hinayaan kong lumabas ang anyo ko. Hindi ko lang siya sinaktan, natikman ko ang enerhiya niya. Isang kisap mata. Isang patak. Pero sapat para maramdaman ko ang lakas, ang bilis, ang sarap. Nakita ako ni Joel. Hindi siya nagsalita. Pero sa mga mata niya, nakita ko ang takot. Ang pag-amin sa kasalanan kinagabihan, hindi ako nakatulog. Hindi ako humarap kay Joel. Pero ako'y lumuhod sa harap ni Kuya Aaron. Bumigay ako, Kuya. Kahit sandali. Kinain ko ang enerhiya ng kapwa natin. Tahimik lang siya. Hindi siya nagsalita agad. Sa huli, ito lang ang sinabi niya, kung kaya mong aminin, kaya mo ring itama. Walang perpekto sa atin. Lahat tayo tinutukso. Ang halimaw sa atin ay hindi nawawala. Pero may dalawang klase ng halimaw, yung nagpapanggap na wala siya at yung handang harapin siya para mapigil. Pagpapatawad sa sarili dinala ko si Joel sa rooftop. Humingi ako ng tawad. Hindi ako perpekto, Joel. Pero ayokong ituro sa'yo ang pagkukunwari. Kung talagang ayaw mong maging halimaw, kailangan mong harapin na may halimaw sa loob mo. Tahimik lang siya. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi ko nakita ang halimaw sa'yo, ate. Nakita ko kung gaano ka natakot maging siya. At yun ang gusto kong matutunan din. Sa gabing iyon, hindi ko siya tinuruan kung paano magpalit anyo. Tinuruan ko siyang paano harapin ang sarili sa salamin. Ang katotohanang dala ko simula noon, hindi ko na itinatanggi. May halimaw sa loob ko. Minsan siya'y nang udyok, minsan siya'y tahimik lang. Pero hindi ko siya kalaban. Isa siyang bahagi ko na kailangang kilalanin, hindi upang bigyan ng kapangyarihan, kundi upang matutunang pawiin sa liwanag ng pagpipigil. Ako rin hindi ako bayani. Hindi ako santo. At tiyak hindi ako ganap na tao. Pero sa bawat pagkakataong pinipili kong hindi lumamon, sa bawat batang aswang na tinuturuan kong huminga bago magbago, sa bawat gabing hinaharap ko ang sarili ko sa salamin, nagiging tao ako. Nagiging ako pa rin. At hindi ako nawawala sa sarili. Hindi mo namamana ang kasamaan, ang namamana mo ay ang kakayahang pumili. Sa wakas, narito na kami sa dulo ng kwento o marahil, simula pa lamang ito ng isang panibagong kabanata. Ang lahing aswang na pinagmulan namin ay hindi kwento ng mga halimaw na kumakain ng tao. Ito ay kwento ng mga nilalang na mailakas, gutom at dilim na piniling kontrolin ito sa ngalan ng liwanag. At ngayon, sa harap ng bagong henerasyon, kailangan naming ipamana hindi ang takot, kundi ang aral. Pagbuo ng bagong batas matapos ang sunod-sunod na tunggalian sa lungsod, maraming aswang ang nawala ng tiwala sa isa't isa. Nahati ang mga panig. May mga piniling manahimik. May mga umalis at nagkubli. At may mga tuluyang sumuko sa gutom. Ngunit kami, sina Kuya Aaron, Tita Charmaine, Joel, ako, at ang iilang natirang tagapagtanggol, pinili naming manatili at magtayo ng bagong balangkas. Hindi ito simpleng komunidad. Isa itong ikasunduan ng liwanag. Mga alituntunin ito para sa mga nilalang tulad namin na ang lakas ay hindi karapatang manakit. Na ang gutom ay hindi dahilan para sirain ang inosente. Na ang pagiging aswang ay hindi sumpa kung marunong kang mamuhay ng maihangganan. Mga paaralang lihim, isa sa mga pinakamatapang naming proyekto ay ang pagtatag ng mga lihim na sentro ng pag-aaral para sa mga bagong gigising. Hindi ito tulad ng mga eskwelahang alam ng tao. Nasa likod ito ng mga lumang gusali, ilalim ng mga istasyon ng tren,
o itaas ng mga bahay na mistulang abandonado. Dito tinuturuan ang mga batang may kakaibang lakas kung paano huminga, magpakumbaba at mamili. Hindi lang sila tinuturuan paano mag-anyo, tinuturuan sila paano manatiling tao sa gitna ng halimaw. Pagtanggap ng bayan sa paglipas ng panahon, unti-unti ring nakarating ang kwento namin sa ilang taong mapagkakatiwalaan, isang guro, isang pulis, isang pari. Hindi sila naniniwala agad, pero hindi rin sila nagpadala sa takot. Isa-isa, tinanggap nila ang katotohanan. At nang makita nila ang mga batang aswang na umiiyak sa gutom, hindi sila tumakbo, nagtanong sila kung paano makakatulong. Hindi kami humingi ng dasal. Hindi rin kami humiling ng karangalan. Ang kailangan lang namin ay pwesto sa mundo kung saan hindi kami kailangang magtago para lang maging mabuti. Pagharap kay Eladio isang araw, bumalik si Eladio. Hindi na siya malakas tulad noon. Wala na siyang grupo. Inabutan siya ng bagong batas, at ang mismong mga tagasunod niya ay tinalikuran siya. Humingi siya ng tawad. Pero hindi siya lumuhod. Hindi ko inakalang mas masarap pala ang kapayapaan kaysa sa kapangyarihan, anya. Ngayon alam ko na, ang tunay na lakas ay iyong kayang tumanggi sa sarili. Hindi namin siya pinarusahan. Hindi rin namin siya pinalaya agad. Pinadala siya sa isang lumang paaralan ng disiplina, upang matutong muli, hindi bilang lider, kundi bilang nilalang na muling ipinanganak. Si Joel bilang guro pagkaraan ng ilang taon, si Joel ay hindi na batang sumusunod sa akin. Isa na siyang tagapagturo. Hindi siya palasalita. Madalas tahimik. Pero sa bawat galaw niya, kita ang pagpipigil at ang aral ng mahirap na pinili. Minsan tinanong siya ng isa sa kanyang mga estudyante, Kuya Joel, gusto mo pa bang maging normal? Yung tao talaga? Ang sagot niya ay simple, ako na ang normal ko. At hindi ko ikinakahiya kung saan ako nanggaling. Pagkakakilanlan, hindi pagkakaila isang araw, may dokumentaryo na ipinalabas online. Hindi ito fiction. Isa itong pagtatangka na ilantad ang mga aswanggi sa lipunan. Naging kontrobersyal ito. May sumuporta, may nagalit, may natakot. Pero bago pa kami husgahan, gumawa kami ng hakbang. Ipinadala namin ang isang liham sa media, kami ang lahing tinatawag ninyong aswang. Hindi kami perpekto, pero hindi rin kami halimaw. At kung nais ninyo ng kwento, narito kami. Pero sana, sa susunod, wag lang takot ang hilingin ninyo. Hilingin ninyo rin ang katotohanan. Ang pamana ngayon, ako ay nagtuturo na rin, hindi lang sa mga tulad namin, kundi sa mga anak nila. Hindi lahat ng anak ng aswang ay magiging aswang. Pero lahat sila ay may pamana, ang pag-uunawa. Ang pakikipaglaban sa loob. Ang pagpili. At tuwing tinatanong ako ng bagong estudyante, Ate, masama po ba tayong mga aswang? Ang sagot ko, paulit-ulit, hindi masama ang pagkatao mo, ang masama ay kung pipiliin mong saktan ang iba para lang sundin ang sarili mong gutom. Ang kwento ay walang wakas ngayon, iniwan na namin ang mga lumang kwento ng takutan. Wala na ang mga alamat na pinagtatakpan ang katotohanan. Ang bagong alamat ay totoo, humihinga at hindi ikinakahiya ang anino. At kung may susunod pang magsusulat ng kwento tungkol sa amin, sana ganito ang pamagat, pinagmanahan kami ng lahing aswang, wala kaming pagpipilian. Pero pinili naming maging tao. 5.